May mga salitang hindi agad pumapatay ng tao, pero kaya nitong gawing malamig ang loob mo habang buhay. Kilala mo ba yung pakilamdam na ikaw ang nagbuo ng bahay, pero sa harap ng bisita, ikaw pa ang pinagbuhat ng tray? Ako si Roxanne Guerrero, 37 taong gulang. Hindi ako sanay magsalita ng malakas. Hindi ako yung tipo ng babaeng maririnig mo agad sa isang kwarto. Pero noong araw na iyon, sa isang mamahaling restaurant sa Makati, natutunan kong may katahimikan palang mas matalim kaysa sigaw. Bago ko ituloy, kung nanonood ka ngayon, i-comment mo muna kung saan ka nakikinig at anong oras na dyan sa lugar mo. Minsan kasi, ang mga ganitong kwento mas ramdam kapag alam mong may ibang tao ring tahimik na lumalaban. At kung gusto mo ng mga kwentong may aral, huwag kalimutang mag-subscribe. Hindi ito kwento ng paghihiginti lang. Kwento ito ng pangalan na pilit binura pero bumalik sa tamang papel. Tanghali noon pero parang gabi ang pakiramdam ko sa loob ng restaurant. Malamig ang aircon, may amoy ng bagong plansyang table napkin, mamahaling pabango, at inihaw na salmon na hindi ko man lang malasahan kahit gutom ako. Sa kisame, may ilaw na kulay ginto. Sa bawat mesa, may basong manipis ang tangkay, parang konting diin lang mababasag. Nasa tabi ko si Aldrin Ramos, asawa ko sa loob ng 10 taon. 41 na siya, laging malinis ang suot, laging may relo na parang mas mahal pa sa 1 taon kong pagod. Sa ibang tao, siya ang larawan ng lalaking umangat mula sa hirap. Sa akin, siya ang lalaking dati kong pinakain ng instant noodles habang umiiyak dahil muntik nang magsara ang una niyang warehouse. Kaya noong inimbitahan niya akong sumama sa business luncheon, akala ko baka naman sa wakas kikilalanin niya ako. Hindi ko kailangan ng palakpak, hindi ko kailangan na sabihin niyang ako ang dahilan ng lahat. Ang gusto ko lang, sa harap ng mga taong yumayakap sa kanya dahil sa tagumpay, huwag naman niya akong itago. Suot ko noon ang cream na blouse na ako mismo ang nagplansya. May pearl earrings ako, mumurahin lang pero maayos. Nakaayos ang buhok ko sa likod at kahit nanginginig ang kamay ko, pilit kong hawak ang maliit kong bag na parang kalasag. Relax ka lang ha, formal itong usapan. Bulong ni Aldrin habang papasok kami. Smile ka lang ha, formal itong usapan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Kinabit niya lang sa mukha niya yung ngiting ginagamit niya kapag may gustong bilhin ng mga tao sa kanya. Nasa dulo ng table ang mga kanegosyo niya. May 2 lalaking naka-Amerikana, 1 babaeng may hawak na tablet, at 1 matandang lalaking tahimik lang pero lahat sila sumusulyap sa kanya bago magsalita. Doon ko unang narinig ang pangalan ni Mr. Vincente Almeda, Regional Director ng firm na posibleng pumasok sa expansion ni Aldrin. Mr. Ramos, bati ni Vincente, good to finally meet you in person. Nagkamaniyan sila, sumunod ang mga tingin sa akin. Bumukas ang bibig ni Aldrin, dahan-dahan, para may isinara siyang pinto bago niya ako ipakilala. Siya si Roxanne, sabi niya, mabilis at magaan ang tono. Kasama ko lang. Katulong namin sa bahay. Sumama lang kasi may pinabili si Mama sa Makati. Parang may kutsarang nahulog sa loob ng dibdib ko. Hindi ako gumalaw. Sa paligid, may 1 segundo ng katahimikan. Yung klase ng katahimikang dinig mo ang pagdikit ng sapatos sa sahig, ang paghinga ng waiter, ang mahinang lagutok ng yelo sa baso. Tumingin ako kay Aldrin. Naghihintay ako. Baka biro, baka babawi. Baka sasabihin niyang, joke lang, asawa ko ito. Pero ngumiti lang siya tapos hinawak ang likod ng upuan. Roxanne, doon ka muna sa gilid, baka kailanganin natin ng tubig. Doon ko narinig ang boses niya, malinaw, malamig at tila hindi siya nahihiya. Roxanne, kunin mo nga ang pitcher. Hindi ko alam kung ilan ang nakatingin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umiyak. Ang alam ko lang,
Tumayo ako, hawak ang tray na inilapit ng waiter, at ngumiti ako. Ngumiti ako hindi dahil tanggap ko. Ngumiti ako dahil sa loob ng maraming taon, doon ako naging pinakamapanganib kapag tahimik ako. Lumapit ako sa service side ng mesa. Naamoy ko ang lemon sa tubig. Narinig ko ang mahinang bulungan ng babaeng may tablet. Si Aldrin tuloy sa pagsasalita. Our company values humility. Kahit sa bahay, simple lang kami. Simple. Gusto kong matawa. Simple ba yung 3 taon kong hindi bumili ng bagong sapatos dahil inuna ko ang pambayad sa customs fee niya? Simple ba yung pinirmahan kong personal loan nung hindi siya ma-approve ng bangko? Simple ba yung gabi-gabing ako ang nag-i-email sa suppliers niya dahil hindi siya marunong makiusap ng hindi nagyayabang? Pagbalik ko, hawak ko ang picture. Saktong tumayo ang matandang lalaking tahimik kanina, si Vicente Almeda. Hindi siya tumingin kay Aldrin, sa akin siya tumingin. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Hindi galit, hindi rin gulat, parang may kinumpirma lang siya sa isip niya. Dahan-dahan siyang tumayo. "Ma'am Roxanne Guerrero," sabi niya. Namlamig ang kamay ko. Napatigil si Aldrin, yang baso niya bahagyang gumalaw sa kamay niya. Tumando ako. Opo. Tumuwid si Vicente. Sa harap ng lahat, bahagya niyang iniyuko ang ulo niya. "Ma'am Chairwoman Roxanne Guerrero, ikinalulungkot kong dito pa tayo nagkakilala ng ganito." At doon, halos mahulog ang baso sa kamay ng asawa ko. Hindi ako sumalita, pero sa gilid ng mesa, nakita ko ang babaeng may tablet nang mabilis na binuksan ng isang folder. May nakasulat sa taas, Board Briefing Packet, Guerrero Community Trade Foundation. At sa ilalim noon, malinaw ang pangalan ko, Roxanne Guerrero Ramos, Chairwoman. Hindi pa iyon ang buong katotohanan, pero iyon ang unang papel na hindi niya nabura. Hindi ako umupo agad. Nakatayo ako sa gilid ng mesa. Hawak pa rin ang malamig na picture, habang ang salitang chairwoman ay parang paulit-ulit na tumatama sa dingding ng restaurant. May mga tingin na biglang nagbago. Kanina, ang tingin nila sa akin ay dagdag na tao lang sa kwarto. Ngayon, parang bawat galaw ko ay may bigat na hindi nila inaasahan. Si Aldrin, sa unang pagkakataon sa araw na iyon, hindi agad nakahanap ng sasabihin. Tumihim siya. "Sir Vicente, baka may konting misunderstanding lang." "Misunderstanding?" Mahinang tanong ni Vicente. Ngumiti si Aldrin, pero hindi naabot ang mata. "Yes, my wife helps with some community documents, pero hindi siya involved sa main operations." My wife. Doon lang niya naalala. Parang gusto kong huminga ng malalim, pero pakiramdam ko kapag ginawa ko iyon, lalabas lahat ng sakit na ilang taon kong tiniklop sa loob. Inilapag ko ang picture. Maingat. Ayokong may mabasag. Ayokong sila ang magdesisyon na emosyonal ako. "Roxanne," bulong ni Aldrin. Nakangiti pa rin sa kanila pero nakakunot ang panga. "Sit down." Hindi ko alam kung utos iyon o pakiusap. Umupo ako. Inilapit ng babaeng may tablet ang folder kay Vicente. "Sir, the packet was prepared based on the corporate records submitted last quarter. Nakakopy po dito ang foundation arm, board composition, and signatory matrix." Signatory matrix. Yun ang unang salitang kumalampag sa isip ko. Hindi ako abogado. Hindi ako accountant, pero sa 10 taon ng pag-aasawa, natuto akong umintindi ng mga papel. Kapag hindi ko inintindi, may mawawala sa amin. Natuto akong magbasa ng resibo, kontrata, delivery terms, penalty clause, at due date. Natuto ako dahil sa simula, walang ibang gagawa. "May I see it?" Tanong ko. Tumingin sa akin si Aldrin. Mabilis, matalim. "Rox, later na." Pero naibigay na ng babae ang papel. Ang pangalan niya ay Clarice Yabot, board secretary ayon sa maliit na ID lace niya.
Mukha siyang nasa late 20s, tahimik pero maingat gumalaw. Yung klase ng taong hindi nagsasalita kung walang laman ang sasabihin. Binuklat ko ang packet. Unang pahina, organizational chart. Pangalawa, minutes summary. Pangatlo, signing authority. Dun ko nakita. May pirma ako. Hindi lang pangalan, pirma. Sa ilalim ng isang board resolution na nagbibigay ng authority kay Aldrin na gamitin ang Foundation's partner network para sa private expansion proposal niya. Nanginginig ang daliri ko. Hindi dahil hindi ko kilala ang pirma ko, kundi dahil masyado kong kilala. Ang tunay kong pirma, mabilis sa dulo, parang may maliit na buntot ang letrang G. Pero ito, pilit na pilit. May diin sa gitna, parang hinabol ang hugis, pero hindi ang galaw. Hindi akin ito, mahinang sabi ko. Sa mesa, tumahimik sila. Ano? Tanong ni Aldrin pero narinig ko ang takot na siniksik niya sa ilalim ng boses niya. Tumingin ako sa petsa. March 14. Pumikit ako sandali. March 14. Nasa Batangas ako noon. Namatay ang ninang Perla ko, yung babaeng tumulong sa akin noong unang taon naming mag-asawa ni Aldrin. Nandun ako sa Lamay mula umaga hanggang gabi. May litrato pa ako sa chapel, hawak ang kandila, nakaitim. Wala ako sa Maynila noong araw na ito, sabi ko. Tumihim si Aldrin. Baka may proxy signing iyon, baka authorized. Hindi ako nagbibigay ng proxy signing sa pirma ko. Putol ko. Tahimik pero diretso. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang tapang. Siguro sa lahat ng taon na paulit-ulit akong napapahiya sa maliliit na paraan. Yung tatawagin akong si Mrs. lang kapag may client. Yung ipapauwi ako sa kusina kapag may usapang pera. Yung sasabihin niyang, ako na bahala, hindi mo maiintindihan, kahit ako ang unang nagbasa ng kontrata. May lumapit na waiter, dala ang soup. Napahinto siya dahil sa bigat ng hangin. Si Vincente ang unang gumilos. Isinara niya ang folder pero hindi niya kinuha sa akin. Mr. Ramos, before we proceed with any investment discussion, we need clarity on authority. Ayusin natin yan, sagot ni Aldrin. Internal lang ito. Hindi internal kapag ginamit sa third-party proposal, sagot ni Clarice, mahina pero malinaw. Napatingin ako sa kanya. May kakaiba sa mukha niya. Hindi siya nagulat. Parang matagal na niyang gustong sabihin iyon pero ngayon lang nagkaroon ng dahilan. Ma'am, sabi ni Clarice sa akin, may attached notarized acknowledgement po sa likod. Binuklat ko. Doon mas lumamig ang batok ko. Notarized daw sa Quezon City, same date, same afternoon, pero nasa Batangas ako noon. At mas masahol, ang address na ginamit sa acknowledgement ay lumang bahay namin sa Tondo, bahay na matagal nang naibenta ng pamilya ko bago pa kami mag-asawa ni Aldrin. Hindi pagkakamali ang nasa harap ko. May naghanap ng lumang impormasyon, gumamit ng pangalan ko at naglatag ng papel na parang ako mismo ang pumayag. Aldrin? Sabi ko. Hindi niya ako tiningnan. Aldrin? Ulit ko. Mas malinaw. Doon siya napalingon. Roxanne, please. Huwag dito. Huwag dito. Nakakatawa kong iisipin. Noong ipinakilala niya akong katulong, pwede dito. Noong inutusan niya akong kumuha ng picture, pwede dito. Pero noong may lumabas na papel na hindi dapat nabuhay, biglang hindi na pwede dito. Huminga ako ng malalim. Amoy butter, kape at mamahaling kahoy ang mesa. Pero sa ilalim noon, naaamoy ko ang dati naming maliit na apartment sa Mandaluyong. Yung amoy ng basang karton tuwing umuulan, habang binibilang ko ang perang pambayad sa supplier niya. Sabi ko sa kanya, hindi ko sisirain ang meeting mo. Bahagya siyang kumalma. Pero hindi rin ako pipirma sa katahimikan. Tumigas ang mukha niya. Tumayo ako, hindi mabilis, hindi dramatic.
Kinuha ko ang phone ko sa bag at binuksan ang calendar ko. Hinanap ko ang March 14. Nandun ang entry. Ninang Perla Wake, San Isidro Chapel, Batangas. May attached photo, may timestamp. Ipinakita ko kay Vincente. Sir, hindi ko pa alam kung gaano kalalim ito. Pero kung ginagamit ang pangalan ko sa investment presentation, karapatan kong humingi ng kopya ng lahat ng records na may pirma ko. Si Aldrin ay napasandal sa upuan, parang may biglang sumikip sa liking niya. Clarice looked at Vincente. He nodded. We can provide a certified copy through proper procedure, but we will pause today's discussion. Pause. Isang simpleng salita pero nakita ko kung paanong bumagsak ang kulay sa mukha ni Aldrin. Doon ko naintindihan, hindi ito basta meeting. May hinahabol siyang deadline, may perang nakasalalay, may imahen siyang kunoprotektahan. At ako, na ipinakilala niyang katulong, ang naging unang bitak sa pader niya. Paglabas namin sa restaurant, hindi niya ako hinawakan. Hindi rin niya ako sinabayan agad. Nauna siyang naglakad papunta sa parking. Anong ginawa mo? Bulong niya nang malapit ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako ang gumawa, Aldrin. Ako ang ginamit. At sa unang pagkakataon, hindi siya sumagot. Tahimik ang biyahe pa uwi. Sa labas ng kotse, mabilis ang takbo ng Makati. Mga taong tumatawid, busina ng sasakyan, nagmamadaling guard, naglalakad na empleyadong may hawak na iced coffee. Sa loob, walang ibang tunog kundi aircon at ang mahinang pag-click ng relo ni Aldrin sa manibela. Hindi siya nagalit agad. Iyon ang mas nakakatakot. Kapag ang taong sanay magtaas ng boses ay biglang nananahimik, ibig sabihin nagbibilang siya. Hindi ng kasalanan niya, kundi ng paraan para makatakas. Rox, sabi niya nang nasa EDSA na kami, you embarrassed me. Napatingin ako sa bintana. May malaking billboard ng bagong kondo. Nakangiti ang pamilyang nasa larawan. Parang walang utang, walang tinatago, walang kasinungalingan sa hapagkainan. Ako ang nagpahiya sa'yo? Tanong ko. Hinintay kita 10 taon. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi na siya nagsalita. Pagdating sa bahay namin sa San Juan, sinalubong ako ng amoy ng sinaing na naiwan sa rice cooker, lavender floor cleaner, at lumang kahoy ng cabinet sa hallway. Maganda ang bahay namin kung titignan ng iba. May malinis na sala, may painting sa dingding, may chandelier na hindi naman namin kailangan pero binili ni Aldrin dahil image daw. Pero sa kusina, nandun pa rin ang maliit na lamesang kahoy na dinala ko mula sa una naming apartamento. Ayaw ko itong itapon, hindi dahil maganda, kundi dahil doon nagsimula ang lahat. Doon ko tinupi ang unang flyers ng negosyo niya. Doon ko isinulat ang unang listahan ng suppliers. Doon ko iniyak ang unang rejection letter ng bangko. Doon ko rin pinirmahan ang personal loan na hanggang ngayon, ako pa rin ang nakakaramdam ng bigat, kahit bayad na. Pumasok si Aldrin sa study room at isinara ang pinto. Hindi ko siya sinundan. Hinubad ko ang earrings ko, inilapag sa saucer, at naupo sa kusina. Ang dami kong gustong gawin. Sumigaw, mag-empake, tawagan ang kapatid ko. I-post sa social media ang ginawa niya. Pero sa dami ng pwedeng gawin, pinili ko ang pinaka-hindi niya inaasahan. Naghanap ako, hindi sa phone, hindi sa internet, sa mga lumang kahon. May kabinete ako sa ilalim ng hagdan na tinatawag ni Aldrin na basurahan ng sentimental papers. Doon ko nilalagay ang mga resibo, lumang notebooks, unang kontrata, thank you cards ng suppliers, at kung ano-anong bagay na sa kanya ay kalat, pero sa akin ay mapa. Binuksan ko ang unang kahon. Alikabok ang sumalubong sa akin. Napabahing ako. Ang papel amoy lumang aparador at ulan. Sa bawat folder, bumabalik ang isang bersyon ko na matagal ko nang nilibing. Roxanne na nagtitipid ng pamasahe para may pambayad sa delivery van.
Roxanne na nagluluto ng adobo para sa 3 trabahador dahil walang budget sa pagkain. Roxanne na nakaupo sa bangko, pinapakinggan si Aldrin mangako. Kapag umangat tayo, ikaw ang una kong ipagmamalaki. Nakangiti pa ako noon, hindi pa ako marunong matakot sa pangako. Sa ikatlong folder, nakita ko ang hinahanap ko kahit hindi ko alam na hinahanap ko pala. Isang lumang resibo. Dalisay Packaging and Trade Supply. Date, July 8, 2016. Amount, 184,000 pesos. Paid by Roxanne Guerrero. Napahawak ako sa gilid ng lamesa. Ito ang unang malaking bayad na nagligtas sa unang order ni Aldrin. Naka-hold noon ang delivery dahil wala siyang pambayad. 3 araw siyang hindi makakain ng maayos sa kaba. Ako ang tumawag kay Mang Dalisay. Ako ang nakiusap. Ako ang naglabas ng ipon ko mula sa maliit kong online selling at separation pay sa dati kong trabaho. Pero sa mga kwento ni Aldrin ngayon, siya raw ang self-made. Self-made pero ang unang tornilyo ng negosyo niya, pera ko ang bumili. Hindi pa ako tapos magbasa nang tumunog ang phone ko. Unknown number. Hindi ko sana sasagutin pero may kakaiba sa timing. Tinindot ko. Ma'am Roxanne. Boses babae. Opo, sino ito? Si Clarice po ito, from the meeting kanina. Tumayo ako ng kaunti. Bakit mo nakuha number ko? Sa old foundation contact sheet po, ma'am. Sorry kung bigla akong tumawag. Hindi po ako dapat nakikialam pero kailangan kong sabihin sa inyo bago nila linisin ang access logs. Access logs? Hindi ko alam kung bakit kumabog ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Hininga siya sa kabilang linya. Parang nasa labas siya. May tunog ng sasakyan at hangin. Yung documents po kanina, hindi lang yan ang may pirma ninyo. May series of uploaded board resolutions, scanned approvals, at isang e-signature authorization na ginamit para makuha ang partner database ng foundation. Kapag na-approve ang deal bukas, magiging opisyal na ang transfer ng network access sa private company ni Sir Aldrin. Bukas. Isang salita pero parang may orasan na biglang nagsimulang tumakbo. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Maingat kong tanang. Tumihimik siya sandali. Kasi ma'am, nanay ko po ang isa sa mga maliliit na supplier sa foundation network ninyo. Nakatulong po kayo sa kanya noong pandemya. Hindi nyo lang siguro tanda, pero tanda namin. Naupo ako. Sa study room, narinig kong may binuksang drawer si Aldrin. May kausap siya sa phone, mahina pero mabilis ang boses. Clarice, bulbul ko. Ano ang kailangan kong gawin? Humingi kayo ng certified copies through formal request. Wag screenshots lang. Wag forward lang. Dapat may request trail. At kung may old records kayo na magpapatunay kung paano nagsimula ang foundation, itago nyo na po ngayon pa lang. Timingin ako sa lumang resibo sa kamay ko. Meron, sabi ko. Good, sabi niya. At ma'am, may dating accountant po kayo, si Mr. Elmer Season. Siya po ang nag-flag nito noon pa. Bigla na lang siyang nawala sa records. Kilala ko si Elmer. Tahimik, mahiyain, laging may dalang calculator kahit may laptop. Siyang mangsangsabi sa akin noong 2021, Ma'am Roxanne, huwag niyo pong hayaan na verbal lang ang authority ninyo. Papel ang tatagal kapag nagbago ang tao. Noon, hindi ko siya pinakinggan. Binuksan ko ang lumang drawer sa tabi ng lamesa. May maliit akong USB doon nakalagay sa coin purse. Hindi ko alam kung gumagana pa, pero nang nakita ko ang label, nanlamig ang likod ko. Elmer, Voice Notes, 2021. Akala ko dati OA lang siya. Akala ko normal lang sa negosyo ang maraming papel. Akala ko kapag asawa mo ang kasama mo, hindi mo kailangan mag-ingat na parang may kalaban ka. Mali pala ko. Minsan ang pinakamalapit sa'yo ang may pinakamaraming alam kung paano ka burahin. Tinapos ko ang tawag kay Clarice. Kinuha ko ang resibo, USB at isang lumang notebook na puno ng sulat kamay kong supplier list. Nilagay ko lahat sa isang brown envelope. Lumabas si Aldrin sa study room. Nakita niya ang envelope. Ano yan? Tanong niya. Ngumiti ako.
Hindi matamis, hindi rin mapait. Isang ngiting natutunan kong isuot kapag kailangan kong hindi magmukhang takot. Mga kalat lang, sagi ko. Yung mga basurang sentimental papers ko. Tinitigan niya ako. Hindi niya alam na gabing iyon, ang mga papel na tinawag niyang basura, ang unang hahadlang sa plano niyang gawing opisyal ang kasinungalingan. At habang hawak ko ang envelope sa ilalim ng lamesa, naramdaman kong naninginig pa rin ang kamay ko. Pero ngayon, hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unti nang gumigising. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakatitig lang ako sa kisame habang nasa kabilang kwarto si Aldrin. Simula nang umuwi kami galing Makati, hindi na niya ako nilapitan para magpaliwanag. Hindi siya humingi ng tawad, hindi niya sinabing nadala lang siya sa pressure, hindi niya rin sinubukang bawiin ng salitang katulong. Ang ginawa niya, nagkulong siya sa study room, tumawag ng tumawag, at paulit-ulit kong narinig ang mga salitang temporary issue, wife problem, at I can handle her. Her. Ako yun. Hindi asawa, hindi partner, hindi taong tumulong sa kanya noong wala pa siyang kayang bayaran. Problem. Madaling araw na nang bumangon ako. Tahimik ang bahay pero mabigat ang hangin. May amoy ng kape na naiwan sa baso ni Aldrin sa study table. May nakakalat na papel sa sahig pero hindi ko ginalaw. Natutunan na ako. Kapag may laban sa papel, huwag kang kukuha ng padalos-dalos. Baka ikaw pa ang palabasing nagnakaw. Inilabas ko ang brown envelope sa ilalim ng lababo. Doon ko muna itinago kagabi. Nandun ang lumang resibo ng Dalisay Packaging, supplier notebook ko, at USB ni Elmer Season. Umupo ako sa kusina, binuksan ang laptop at sinubukang basahin ang laman ng USB. Matagal bago bumukas. Akala ko sira na. Pero nang lumitaw ang folder, parang may kamay na humawak sa batok ko. Voice Notes, E-Season, 2021. Foundation Access, Wordings, Roxanne Authority Matrix, Draft. Hindi ko muna pinindot lahat. Natatakot ako hindi sa laman, kundi sa posibilidad na matagal na palang may nakakita ng nangyayari, habang ako, pinili kong maniwala sa asawa ko. Nang iniplay ko ang unang voice note, narinig ko ang boses ni Elmer. Ma'am Roxanne, pasensya na po kung nire-record ko ito, para lang may record tayo. Yung instruction po ni Sir Aldrin na ilagay siya as sole operational signatory, hindi po tugma sa original board draft. Kayo po dapat ang approving authority kapag foundation network ang involved. Tumigil ang hininga ko. Original board draft. Ibig sabihin, hindi ako aksidenteng nakalagay sa papel. May dating tamang record. May pinagmulan. May binago. Habang nakikinig ako, may notification na lumabas sa laptop ko. Email. From Clarice Yabot. Subject, Formal Request Template, Records Review. Hindi screenshot, hindi chismis, hindi padala sa messenger. Isang maingat na template na pwedeng gamitin para humingi ng certified copies, minute meetings, signatory matrix, access logs, notarized attachments, at uploaded resolutions. Sa dulo ng email, may isang linya. Ma'am, may emergency records review po mamayang 3:00. Kung hindi kayo dadalo o magpapadala ng written objection, maaring ituloy ang clearance recommendation bukas. Mamayang 3:00. Tumingin ako sa orasan. 8:17 a.m. May 6 na oras ako para ayusin ang sarili ko, hanapin si Elmer at magdesisyon kung handa na ba akong kalabanin hindi lang ang asawa ko, kundi ang buong kwentong ginawa niyang totoo sa harap ng ibang tao. Pagbaba ni Aldrin sa kusina, naka-long sleeves na siya. Mabango, maayos ang buhok, para siyang taong hindi nagpuyat. Para siyang taong sanay na maglagay ng plansyadang damit sa gusot na buhay. Nagising ka ng maaga, sabi niya. Hindi ako sumagot agad. Isinara ko ang laptop bago pa niya makita ang email. May pupuntahan ka? Tanong niya. May aasikasuhin. Tumawa siya ng mahina, hindi masaya.
Roxanne, listen, yung nangyari kahapon, hindi mo naiintindihan ng business context. Tumayo ako para kumuha ng baso. Alin doon ang hindi ko naiintindihan? Yung pinakilala mo akong katulong o yung pirma kong ginamit sa papel? Don't make it dramatic. Doon ako napalingon. Dramatic. Ang mga lalaking nasanay na patahimikin ng babae, madalas ganyan ang unang depensa. Kapag nasaktan ka, dramatic ka. Kapag nagtatanong ka, paranoid ka. Kapag may nakita kang mali, hindi mo lang daw naiintindihan. Sabi ko, may records review mamaya. Natigil siya. Hindi niya naitago. 1 segundo lang, pero sapat na. Yung kutsarang hawak niya hindi niya ilapag agad. Yung mata niya kumuruplak ng mabilis. Sino nagsabi sa'yo? Hindi mahalaga. Mahalaga, Roxanne. Mas mahalaga kung bakit hindi mo sinabi sa'kin. Lumapit siya sa counter. Hindi ka pupunta. Hindi niya tinanong. Sinabi niya. Doon ko narinig sa loob ko yung salitang matagal kong hindi ginamit. Hindi. Pupunta ako. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Siguro nga, sabi ko. Pero alam ko ang anong hindi ko ginawa. Hindi ako pumirma noong March 14. Hindi ako nagbigay ng access sa private company mo. At hindi ako katulong sa sarili kong pangalan. Namula ang tenga niya, pero hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya sa akin na parang may bagong tao sa harap niya. Pagkatapos, gumiti siya. Iyon ang pinakamatatakot. Sige, sabi niya, pumunta ka. Pero tandaan mo ha, kapag pinihito mo ang deal na ito, hindi lang ako ang tatamaan. Yung mga empleyado natin, yung suppliers, yung mga taong umaasa sa expansion. Kaya kung may mawawalan ng trabaho, sabihin mo sa kanila, ikaw ang dahilan. Parang may binuhos na malamig na tubig sa likod ko. Hindi ako handa doon. Ang akala ko, siya lang mang kalaban ko, pero bigla niyang inilagay sa harap ko ang mukha ng mga taong kilala ko. Si Mang Dalisay, si Ate Nida na gumagawa ng packaging sa Bulacan, si June na driver na may asawa sa dialysis, si Lori na accountant na laging nag-aabot ng kape kapag nakikita akong puyat. Doon niya ako tinamaan. Hindi sa takot ko para sa kanya, kundi sa takot kong may madamay na hindi naman lumabag. Umalis siya nang hindi na nagsalita. Bago niya isinara ang pinto, binitawan niya ang huling linya. Choose carefully, Roxanne. Hindi lahat ng tama dapat ilabas sa maling oras. Naiwan ako sa kusina, hawak ang baso, nakatingin sa pinto. Maya-maya tumunog ang phone ko. Text from an unknown number. Ma'am Roxanne, si Elmer po ito. Kung hinahanap niyo ako, huwag sa opisina. May mga file silang nililinis ngayon. Magkita tayo sa lumang branch sa Cubao. 11:30. Dalhin niyo po ang resibo. Napaupo ako. Buhay si Elmer. At kung totoo ang sinabi niya, hindi na lang ako humahabol sa katotohanan. May nauuna nang nagbubura nito. Dinala ko ang brown envelope sa loob ng malaking tote bag kasama ang lumang resibo, notebook at USB. Bago ako umalis, nilagyan ko ng rubber band ang mga papel. Parang ordinaryong gamit lang. Sa labas, umaga pa lang pero maalinsangan na. Yung araw matalim sa balat at sa kalsada, halo ang amoy ng usok, pritong lumpia sa kanto at basang simento mula sa naglinis na tindera. Nag-grab ako papuntang Cubao. Habang nasa biyahe, paulit-ulit kong binabasa ang text ni Elmer. Huwag sa opisina, may mga file po silang nililinis ngayon. Sino ang sila? Si Aldrin lang ba? O may iba pa? Nung una kong nakilala si Elmer Season, payat siya, laging nakayuko at halos pabulong magsalita. Pero siya ang tipo ng taong kapag may number na mali, hindi makakatulog hanggat hindi niya nahahanap. Tinawanan siya dati ni Aldrin dahil masyadong praning. Pero sa isip ko noon, baka ganun talaga ang taong marunong mag-ingat. Ang lumang branch sa Cubao ay dati naming maliit na receiving office. Sarado na yun, 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, tabi na lang ng printing shop at maliit na bakery na amoy pan de coco. Pagdating ko, nakita ko si Elmer sa gilid ng tindahan, nakakap, may hawak na envelope na kulay asul. Mas matanda siya ngayong tingnan,
May guhit na sa noo at hindi na kasing linis ang polo niya tulad noon. "Ma'am," sabi niya, yumuko ng bahagya. "Elmer, bakit bigla kang nawala noon?" Tanong ko agad. Tumingin siya sa paligid. "Hindi po ako nawala. Pinapirma po ako ng resignation letter." "Ni Aldrin?" Hindi siya sumagot agad. Doon ko naramdaman na may mas mabigat pa. "Ma'am, bago ko po sabihin, kailangan niyong malaman na hindi lang po si Sir Aldrin ang gumalaw ng records." Parang may humigpit sa dibdib ko. "Sino?" Ibinigay niya sa akin ang envelope. Sa loob, may photocopy ng attendance sheet, scanned ID, at isang certification. Nakita ko ang pangalan, Mylene Guerrero. Pinsan ko. Napaupo ako sa plastic chair sa labas ng bakery. Si Mylene ang pinsan kong, halos kapatid ko na rin nung bata kami. Siya ang una kong tinawagan nung nahirapan kami ni Aldrin sa unang taon. Siya ang pinasok ko sa admin work dahil naawa ako nung nabaon siya sa utang. Ilang beses ko siyang pinagtakpan sa pamilya kapag hindi siya nakabayad. Nung nagkasakit ang tatay niya, ako ang nag-abot ng pera nang hindi alam ni Aldrin. "Hindi," mahinang sabi ko. "Baka kapangalan lang." "Ma'am," sabi ni Elmer, halos pabulong. "Siya po ang nag-certify na present kayo sa March 14 meeting." Hawak ko ang papel, pero parang hindi ko naramdam ang daliri ko. Nakasulat doon na si Mylene Guerrero, acting administrative witness, ay nagpapatunay na present daw ako sa meeting at personal kong pinirmahan ang resolution. Present. Nasa lamay ako noon. "Elmer, bakit niya gagawin ito?" Huminga siya ng malalim. "May loan po siya noon na binayaran ni Sir Aldrin. May proof po ako ng reimbursement entry. Hindi malinaw kung utang iyon o kapalit, pero pagkatapos po noon, sunod-sunod na ang certifications niya. Parang akong sinaksak sa lugar na akala kong matagal ng manhid. Hindi lang pala ako binura ni Aldrin sa harap ng mga kanegosyo niya. Ginamit din niya ang kadugo ko para burahin ako sa papel." "May original records ka?" Tanong ko, pinipilit kong hindi mabasag ang boses ko. "Hindi lahat," sabi niya, "pero may draft po ako ng signatory matrix noong 2021. Kayo po talaga ang chairwoman at primary approving authority sa Foundation Network. Hindi po dapat malilipatan ng database access sa private company nang walang written board consent ninyo." "Bakit hindi mo ito nilabas noon?" Yumuko siya. "Natakot po ako, ma'am. Sinabihan po ako na may kasalanan din ako dahil ako ang nag-aayos ng records. May asawa po akong buntis noon. Natakot akong mawalan ng trabaho. Tapos nawalan din naman." Wala akong masabi. May bahagi sa akin na gustong magalit sa kanya, pero nakita ko ang hiya ng mukha niya. Yung hiya ng taong hindi masama, pero natalo ng takot. "Bakit ngayon?" tanong ko. "Kasi kahapon po may tumawag sa akin. Hinahanap daw ang old drive ko. Sabi nila may audit, pero alam kong hindi audit yun. Clean up po yun." Doon biglang tumunog ang phone ko. Si Mylene. Matagal akong nakatitig sa pangalan niya bago ko sinagot. "Ate Rox," bunganga niya, mabilis ang boses. "Nasaan ka?" "Bakit?" "Hinahanap ka ni Kuya Aldrin. Sabi niya nag-iinarte ka raw tungkol sa meeting. Ate, please, wag mong guluhin ito. Ang laki ng mawawala." Napapikit ako. Hindi na ako nagulat sa tono niya. Parang may script na siyang dala. "Mylene," sabi ko. "Nasa Batangas ako noong March 14. Tumihimig siya. Sa kabilang linya naribig ko ang kaluskos. Parang lumipat siya ng lugar. "Ate, hindi ko alam ang sinasabi mo." "Pinirmahan mo ang certification na present ako." "Ate, admin lang ako noon. Kung anong pinapagawa, ginagawa ko lang." "Alam mong wala ako." Wala siyang sagot. At doon, mas masakit ang katahimikan kaysa aminado. "Mylene," sabi ko, "tinulungan kita nung walang-wala ka." Bigla siyang sumabog pero pabulong pa rin siya. "Akala mo ba hindi ko alam? Palagi mong pinaparamdam na utang na loob ko lahat. Si Kuya Aldrin ang tumulong sa akin nang hindi ako pinahihiya."
Hindi kita pinahiya, sabi ko. Madali sabihin yan kapag ikaw palagi ang mabait sa kwento, sagot niya. Bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil tama siya, kundi dahil kahit maling-mali ang ginawa niya, may sugat siyang ginamit ni Aldrin para bilhin ang panig niya. Maylene, mahinang sabi ko, may records review mamaya. Kung may gusto kang itama, pumunta ka. Hindi ako sisira sa taong tumulong sa akin. Hindi mo siya sisirain, sagot ko. Sasabihin mo lang ang totoo. Pinatay niya ang kawas. Naiwan akong hawak ang phone, habang si Elmer ay tahimik na nakatitig sa sahig. Ma'am, may isa po ako. Ipinakita niya ang maliit na papel. Listahan ng uploaded files, may timestamps, may usernames. Isa sa mga usernames, pamilyar. Admin.Maylene Guerrero. Maylene. Pero may isa pang entry na mas nagpabilis ng tibok ng puso ko. Override, approved. AR. Aldrin Ramos. Same night, 11:48 p.m. Matapos ang certification ni Maylene, si Aldrin mismo ang nag-override ng access. Hindi na hula. May hakbang, may oras, may trail. Tumayo ako, nilagay ang mga papel sa envelope. Pupunta ako sa records review, sabi ko. Ma'am, delikado po kung mag-isa kayo. Hindi ako mag-isa, sagot ko. Tumingin siya sa akin. Hawak ko ang totoo, at sa unang pagkakataon, hindi ko na ito ibabalik sa drawer. Pero habang papalayo ako sa Cubao, naramdaman kong hindi pa rin ito sapat. Dahil ang totoo, kahit gaano kalinis ang ebidensya, kapag pamilya ang kasama sa kasunungalingan, hindi lang pangalan ang kailangang ipaglaban. Pati puso mo mababasag muna bago ka makapagsalita ng buo. Dumating ako sa building ng Almeida firm ng 2:37 p.m. Maaga ako, pero pakiramdam ko huli na ako sa lahat. Sa lobby, malamig ang marmol sa ilalim ng sapatos ko. May amoy ng bagong polish, kape mula sa cafe sa gilid, at printer ink mula sa reception area. May mga taong mabilis maglakad, may hawak ng ID, laptop bag, at mga mukhang sanay sa meeting na may perang nakasalalay. Ako, may dala lang na tote bag at brown envelope. Pero sa loob ng envelope na yun, may 10 taon ng katahimikan. Nakita ko si Clarice malapit sa elevators. Hindi siya lumapit agad. Tumingin muna siya sa paligid, saka bahagyang tumanggo. Ma'am, nandito na po si Sir Aldrin, kasama niya ang legal consultant nila. Hindi ako nagulat. May kasama rin ba siyang pamilya? Nag-atubili si Clarice. Si Miss Maylene po, nasa conference room. Napapikit ako sandali. Siyempre, kung may magsisinungaling, mas madali kapag may kadugo kang gagawing panangga. Pagpasok ko sa conference room, unang tumama sa akin ang ilaw. Masyadong puti, masyadong malinaw. Yung klase ng ilaw na walang pinapalampas na pagod sa mukha mo. Nasa dulo si Vincente Almeida. Katabi niya ang 2 legal staff. Sa kabilang gilid, si Aldrin, naka-navy suit, may hawak na pen kahit wala naman siyang sinusulat. Sa tabi niya si Maylene nakayuko, hawak ang bag sa kanlungan parang bata, pero hindi siya bata. Alam niya ang ginawa niya. Roxanne, sabi ni Aldrin, malambot ang boses, halos maawa ka kung hindi mo siya kilala. Salamat at dumating ka, sana maging mahinahon tayo. Mahiwaga talaga ang taong nanakit sa'yo. Kapag kayo lang, kaya kang takutin. Kapag may ibang tao, siya pa ang unang magmukhang mahinahon. Umupo ako. I'm here to request certified records, sabi ko, and to formally object to any clearance recommendation involving my name, signature, or the foundation network until verification is completed. Tahimik ang kwarto. Si Vincente ang tumanggo. Noted. Aldrin leaned forward. Sir Vincente, with respect, this is a domestic misunderstanding being inflated into a corporate issue. Tumingin ako sa kanya. Tinawag mo ba akong katulong kahapon dahil domestic misunderstanding din? Hindi siya sumagot agad. May bahagyang gumalaw sa mukha ni Maylene. Pero hindi iyon ang oras para sa sakit.
Kailangan kong maging malinaw. Nilabas ko ang unang papel. This is the original receipt from the Lisay Packaging, July 8, 2016. Paid under my name. It supports my involvement in the early supplier network. Sumunod, notebook. These are handwritten supplier contacts and delivery arrangements from the first year of operations. Several suppliers later became part of the foundation network. Sumunod, printed transcript ng voice note ni Elmer, kasama ang USB. This contains a recorded warning from former accountant Elmer Season regarding signatory authority. Nakita kong nanigas ang balikat ni Aldrin. Illegal recording, sabi ng legal consultant niya. Hindi ko ito ginagamit as final proof, sabi ko. I'm submitting it as basis to locate original internal records and interview the person who made the warning. Napatingin si Vincente sa legal staff niya. May isinulat sila. Doon ko naramdaman na tama ang sinabi ni Clarice. Huwag puro screenshots, huwag puro emosyon. Dapat may trail, dapat may paraan para hindi ka madaling gawing sinungaling. Maylene, sabi ni Vincente, you certified Mrs. Guerrero Ramos's presence on March 14. Can you confirm? Nanginginig ang labi ni Maylene. Tumingin siya sa Aldrin. Answer, sabi ni Vincente. Opo, mahinang sagot niya. Based po sa instruction sa akin. Kanino? Hindi siya sumagot. Maylene, hindi mo kailangang protektahan ng kasinungalingan para lang bayaran ang utang na mo. Tumingin siya sa akin, namumula ang mata. Biglang nagsalita si Aldrin. This is exactly the problem. She's making this personal. At doon niya ilapag ang folder niya. Payroll projections, supplier pending payments, expansion contracts. Kung i-freeze ninyo ito, sabi ni Aldrin sa board, tatama sa 63 workers, 18 small suppliers, and multiple community trade partners. My wife may want to punish me, but the cost will not be mine alone. Tumahimik ako. Kasi totoo ang numero. Hindi ko alam kung tama lahat ng laman ng folder niya, pero alam kong may taong maaapektuhan. Hindi abstract ang 63 workers. May pangalan sila, may pamilya sila, may ulam silang inuuwi mula sa araw-araw na sahol. Doon dumating ang pinakamahirap na bahagi. Madaling lumaban kapag ang kontrabida lang ang tatamaan. Pero paano kung ang unang bagsak ng martilyo mo dadaan muna sa mesa ng mga taong walang kasalanan? Ma'am Roxanne, sabi ni Vincente, if you formally request a freeze, we may suspend access and related operations pending review. It will protect the records, but it may delay payouts. Naramdaman ko ang tingin ni Aldrin, para siyang sigurado na nahuli ko sa bitrag. Kapag itinuloy ko, sasabihin niyang sinira ko ang kabuhayan ng iba. Kapag umatras ako, gagamitin niya ulit ang pangalan ko. Tumingin ako sa envelope. Sa loob noon may ebidensya ng ginawa niya. Pero sa labas ng kwarto, may mga taong baka hindi sumahod dahil sa gulong hindi nila ginawa. Huminga ako ng malalim. Hindi ako magre-request ng full operational freeze, sabi ko. Nakita kong bahagyang numiti si Aldrin. Pero hindi pa ako tapos. I request a restricted records hold and access separation. I-freeze ang disputed documents, signatory changes, at database transfer. Pero payables to verified workers and existing small suppliers should continue through supervised release. Nabura ang ngiti niya. Nag-angat ang tingin ng legal staff. Hindi ko alam kung tama ang termino, hindi ako abogado, pero alam ko ang gusto kong mangyari. Pigilan ng pandaraya, hindi gutumin ng walang kasalanan. Si Vincente ay dahan-dahang tumango. That is a reasonable interim measure. Ano? Singit ni Aldrin. Sir, that will cripple the expansion timeline. Only the disputed transfer, not verified payables. Doon pumutok ang kontrol ni Aldrin. Hindi sigaw, pero may bitak. You're letting her run this? Tumingin si Vincente sa kanya. No, Mr. Ramos, we are letting records speak. Maylene started crying softly. Hindi ako tumingin sa kanya. Kung titingin ako baka maawa ako.
At kapag naawa ako nang wala pa siyang inaamin, baka bumalik ako sa dati kong papel. Ang babaeng laging umiintindi hanggang siya na ang nawawala. Bago matapos ang meeting, inatasan ng firm ang legal staff na gumawa ng certified copies request, access log preservation at interview schedule kay Elmer. Si Clarice naman ang inassign sa chain of custody documentation. Chain of custody. Ang bigat pakinggan, pero sa akin, simple lang iyon. Sa unang pagkakataon, may magbabantay na hindi mawawala ang totoo. Paglabas namin, hinabol ako ni Aldrin sa hallway. Akala mo nanalo ka. Hindi ako lumingon agad. Hindi ito panalo, kasi kung panalo ito, dapat masaya ako. Roxanne, sisirain mo tayong dalawa. Doon ako humarap sa kanya. Mali ka. Matagal mo na tayong sinira. Ngayon ko lang inaayos kung ano pang pwedeng iligtas. Hindi siya nakasagot. Pagbaba ko sa elevator, saka lang ako napahawak sa dibdib ko. Saka lang ako huminga na parang galing ako sa ilalim ng ubig. May nakuha kong proteksyon para sa records. May naisalba akong temporary release para sa workers. Pero alam kong hindi pa tapos. Dahil ang taong nahuli sa kasinungalingan, kapag hindi pa handang umamin, hindi titigil. Maghahanap siya ng ibang sisilihin. At sigurado ako sa susunod na galaw ni Aldrin, hindi na papel ang una niyang tatargetin. Ako na mismo. Akala ko noong lumabas ako sa building ng Almeda firm, makakahinga na ako kahit konti. Pero may mga laban pala na kapag nagsimula kang magsabi ng totoo, hindi ka agad ginagaan. Minsan mas bumibigat muna. Kasi ang kasinungalingan, kapag matagal nang nakaupo sa mesa, marami na itong paa. At kapag hinila mo ang isa, sunod-sunod na gagalaw ang iba. Kinabukasan, bago pa mag-alas 9 ng umaga, tumunog ang phone ko. Hindi si Aldrin, si Mang Dalisay. Matanda na ang boses niya pero kilala ko pa rin. Siya ang unang supplier na pinagkatuwalaan ko noong wala pang pangalan ng negosyo namin. Siya yung lalaking naghatid ng unang batch ng packaging kahit kalahati pa lang ang nababayad ko dahil sabi niya noon, mukha kang taong hindi tatakbo sa utang. Ma'am Roxanne, sabi niya, pasensya na kung ngayon lang ako tumawag. Bakit po? Nabalitaan ko po kay Clarice na may review daw. May gusto lang po akong sabihin. Noon pa man, alam ko pong kayo ang kausap namin. Si Sir Aldrin, pirma ang hinahabol. Pero kayo po ang tumatawag kapag delayed ang bayad. Kayo ang nagpapaliwanag kapag kapos. Kayo ang humihingi ng tawad kahit hindi kayo ang may kasalanan. Tahimik akong napaupo sa gilid ng kama. Minsan kapag matagal kang binura ng isang tao, nakakalimutang may ibang nakakita pala. Hindi lahat nagsasalita agad, pero hindi ibig sabihin walang nakakaalala. May kopya pa ba kayo lang delivery logs? Tanong ko. Meron po, luma pero meron. May mga sulat kamay niyo pa nga po sa resibo. Hindi ako umiyak, pero napapikit ako. Pagkatapos ni Mang Dalisay, sunod namang tumawag si June, dating driver. Sinabi niyang may mga old trip sheets siyang nakatago. May pangalan ko sa receiver notes, may araw at oras kung kailan ako ang nag-approve ng delivery reroutes habang nasa ospital ang nanay ni Aldrin. Sumunod si Ate Nida, packaging coordinator sa Bulacan. Nagpadala siya ng picture ng lumang notebook niya. Nakasulat doon, Ma'am Roxanne, pumayag sa staggered payment para hindi magsara ang linya. Isa-isa silang lumalabas. Hindi parang eksena sa pelikula na biglang may crowd sa harap ng gate, hindi ganon. Mas tahimik, mas totoo. Isang tawag, isang email, isang scan ng papel, isang dating empleyadong nanginginig ang boses habang nagsasabing, "Ma'am, ngayon ko lang po kayang magsalita." Habang nangyayari iyon, may ibang ginagawa si Aldrin. Nalaman ko mula kay Clarice na nagpadala siya ng memo sa ilang partners. Hindi niya ako pinangalanang ng buo, pero malinaw ang patama. Internal family dispute may affect operations. Please disregard unauthorized communications from non-management individuals. Non-management individual?
Minsan katulong, minsan wife problem, ngayon non-management. Parang bawat papel na nilalabas niya, may bagong tawag siya sa akin para huwag lang masabi ang totoong pangalan ko. Pero hindi na ako nag-post, hindi ako nag-live, hindi ako nagparinig. Kinuha ko ang lahat ng records na ipinadala sa akin at inilagay sa isang timeline. Dates, persons, documents, sino ang may access, sino ang makapagpapatunay. Tinulungan ako ni Clarice sa tamang format pero malinaw siya sa limitasyon niya. "Ma'am, hindi po ako kampi sa personal issue," sabi niya sa phone. "Kampi lang po ako sa record." At sapat na iyon. Bandang hapon, nakatanggap ako ng email mula sa legal team ng Almeda firm. May nakaschedule na interview si Elmer. May request na rin sa system provider para i-preserve ang access logs at may instruction na lahat ng disputed documents ay hindi pwedeng galawin habang nasa review. Pagbasa ko noon, nakaramdam ng konting lakas. Pero hindi pa tapos ang araw. May kumutok sa gate. Si Mylene. Nakatayo siya sa labas, walang make-up, mamaga ang mata. Hawak niya ang isang brown envelope na gusot sa gilid. Hindi ko agad binuksan ang gate. Tumingin lang ako sa kanya mula sa maliit na bintana. "Ate," sabi niya, "pwede ba tayong mag-usap?" May parte sa akin na gustong sabihing, hindi na. May parte ring gustong yakapin siya dahil kahit paano, pinsan ko pa rin siya. Pero may natutunan ako sa mga nakaraang araw. Ang awa na walang boundaries, minsan nagiging pinto para ulitin kang saktan. Kung tungkol ito sa pag-amin, papasukin kita. Kung tungkol ito sa pagpapaawat ako sa'yo, umuwi ka na. Napayuko siya. "May dala kong kopya," sabi niya. "Yung original instruction ni Aldrin sa'kin." Binuksan ko ang gate. Sa sala, hindi kami agad nagsalita. Naririnig ko ang wall clock, ang mahinang ungong ng electric fan, at sa labas, may nagtitinda ng taho na parang ordinaryo lang ang mundo kahit ang buhay ko ay nagkakalas-kalas. Inilapag ni Mylene ang envelope. Nagkamali ako. Hindi ako sumagot. Akala ko noon ikaw ang laging tama, ikaw ang laging pinapakinggan. Ako yung pinsan na laging may sabit. Noong tinulungan ako ni Aldrin, pakiramdam ko siya lang ang hindi tumingin sa akin na pabigat. "Nagbayad siya ng utang mo, Mylene. Pero hindi libre iyon, Mylene." Tumulo ang luha niya. Alam ko na ngayon. Binuksan ko ang envelope. Nandoon ang printed chat instructions, bank transfer confirmation, at draft certification na may comments ni Aldrin. Hindi pa iyon final victory, pero isa yung pirasong matagal kong hinahanap. "Sasama ka sa interview?" tanong ko. Nanginginig siyang tumanggo. "Oo, pero ate, baka makasuhan niya ako." Tinignan ko siya. "Baka nga, at baka may pananagutan ka talaga." Napahikbi siya. Hindi ko siya yinakap agad, hindi dahil wala akong puso, kundi dahil ang pagpapatawad kung minamadali, minsan nagiging buladuri ng kasalanan. Dagdag ko, "Pero kung magsasabi ka ng totoo, hindi kita iiwan sa proseso." Doon siya mas umiyak, at habang nakaupo kami sa sala, ako, ang babaeng binura, siya, ang pinsan na nagpapaubay sa pagbura, naintindihan ko ang susunod na aral ng laban. Hindi lahat ng kumampi sa mali ay halimaw, pero kahit sugatan sila, kailangan pa rin nilang panagutan ang sugat na idinagdag nila sa iyo. Kinagabihan, habang inaayos ko ang mga papel, may dumating na bagong email. Subject: Notice of Emergency Governance Hearing, tomorrow, 10 a.m. Huminga ako ng malalim. Bukas, hindi na kusina ang magiging labanan. Hindi na rin restaurant. Nang sa wakas, haharap ang pangalan ko sa mismong kwartong matagal nang ginagamit ng iba nang wala ako. Dumating ako sa hearing room ng 9:42 a.m. Hindi ito korte, pero ramdam mo pa rin ang bigat. Mahabang mesa, malinis na salamin, recorder sa gitna, tubig sa bawat upuan. Sa dulo, may malaking screen kung saan ilalabas ang timeline ng records. Nandoon si Vicente Almeda, nandoon ang legal team, nandoon si Clarice, seryoso,
May hawak na folder na may numbered tabs. Nandoon si Elmer, maputla pero dumuting. Nandoon si Mylene, nakayuko, parang bawat hakbang niya ay may kasamang kahihiyan. At syempre, nandoon si Aldrin. Mas maayos pa siya kesa kahapon. Parang pinaghandaan niya hindi lang ang hearing, kundi ang karakter na gagampanan niya. Mabait na asawa, responsable na negosyante, lalaking pinagtulungan ng emosyonal na babae. Pag-upo ko, tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi ko binalikan. Minsan, ang hindi pagtugon ang unang bakod mo. Nagsimula ang hearing sa simpleng tanong, sino ang may authority sa Foundation Network, kailan ito binago, at valid ba ang documents na ginamit para sa pending transfer. Si Aldrin ang unang sumalita. "Let me be clear," sabi niya. "My wife contributed in the early years. I do not deny that. But contribution is different from control. This issue became emotional because of an unfortunate introduction during lunch." Unfortunate introduction. Hindi pinahiya ko siya. Hindi nagsinungaling ako. Hindi tinawag ko siyang katulong. Unfortunate introduction. May mga taong hindi marunong humingi ng tawad, kaya pinapalitan nila ang kasalanan ng mas malambot na salita. Ipinakita niya ang folder niya. Contracts, projections, letters of intent. Paulit-ulit niyang sinabing kapag na-delay ang transfer, mawawala ang expansion. Kapag nawala ang expansion, mawawala ang trabaho. Kapag nawala ang trabaho, ako ang dahilan. Maayos ang pagkakasabi niya. Kung wala kang alam, maniniwala ka. Pero ngayon, hindi lang boses niya ang nasa kwarto. May records na. Si Elmer ang sumunod. Nanginginig siya noong una. Hawak niya ang tubig pero hindi niya iniinom. "Mr. Season," sabi ng legal officer, "can you explain the original signatory matrix?" Binuksan sa screen ang 2021 draft. Nandoon ang pangalan ko. Primary Approving Authority for Foundation Partner Network. Si Aldrin, operational liaison lamang kapag may written approval ko. Hindi ako ngumiti, hindi ako gumalaw, pero sa loob ko, may isang pirasong bumalik sa lugar. Ipinaliwanag ni Elmer na may request noon si Aldrin na gawing sole signatory siya. Hindi niya inapprove dahil hindi tugma sa board draft. Ilang linggo matapos iyon, pinatawag siya at pinapirma ng resignation. Wala siyang lakas lumaban. Sumunod si Mylene. Doon nagbago ang hangin sa kwarto. Hindi niya ako tinignan habang sumasalita. Pinapirma ko po kay Sir Aldrin ang certification. Sinabi niya pong formality lang. Sinabi niya rin pong alam ni Ate Roxanne. Pero alam ko pong wala siya sa meeting. Alam ko po. Tahimik ang lahat. "Bakit mo pa rin pinirmahan?" tanong ng legal officer. Umiyak siya. "May utang po ako. Binayaran niya po. At galit din po ako kay Ate Roxanne noon. Hindi po iyon excuse, pero iyon po ang totoo." Masakit pakinggan, pero mas mabuti na ang masakit na totoo kesa malinis na kasinumaningan. Si Aldrin ay hindi gumalaw, pero nakita ko ang pulso sa gilid ng leeg niya. Pagkatapos, inilabas ni Clarice ang access log report mula sa system provider. Doon na bumilis ang lahat. March 14, 3:22 p.m. Uploaded ang certification ni Mylene. March 14, 8:05 p.m. Uploaded ang scanned resolution na may pekeng pirma ko. March 14, 11:48 p.m. Override approval gamit ang admin credentials ni Aldrin. March 15, 12:03 a.m. Request created for partner database transfer. March 15, 12:10 a.m. Notification disabled. Notification disabled. Doon nagtaas ng tingin si Vicente.
Mr. Ramos, sabi niya, why was Mrs. Guerrero Ramos's notification disabled after the transfer request? A system setting, sagot ni Aldrin. By whom? My staff handles those things. Your credentials were used. Credentials can be shared. Mabilis, sanay, pero hindi na kasing linis. Biglang nagsalita si Elmer. Sir, bawal pong shared admin credentials sa policy. Siya po mismo ang nagpa-enforce niyan noong 2020. Doon unang nag-crack ang mukha ni Aldrin. Enough, sabi niya. This is ridiculous. You're all acting like I stole something. I built this company. Hindi ko na napigilan. Hindi mo ninakaw ang kumpanya, sabi ko. Ninakaw mo ang pahintulot ko. Napatingin siya sa akin. Magkaiba iyon, dagdag ko. At mas masakit ang pangalawa kasi asawa kita. Hindi siya nakasagot agad. Sa screen, inilabas ang lumang resibo ni Mang Dalisay, delivery logs ni June, email approvals at notebook entries na tumutugma sa early supplier network. Hindi iyon para sabihing akin ang lahat, hindi iyon para gawing santo ako. Para iyon ipakitang hindi ako dekorasyon, hindi ako sabit, hindi ako katulong na sumama lang sa Makati. May papel ang papel ko, may kasaysayan ang pangalan ko. Sa huling bahagi ng hearing, sinabi ng legal team ang interim findings. Disputed ang authority transfer, invalid for clearance ang March 14 resolution pending formal review, at kailangang i-report ang possible unauthorized use of signature and system access manipulation sa proper corporate compliance channel. Hindi pa iyon kulong. Hindi pa iyon ang dulo, pero yon ang unang opisyal na pagkakataon na hindi na nakatakas si Aldrin sa salitang misunderstanding. Pagkatapos ng session, tumayo siya bigla. Roxanne, sabi niya sa harap ng lahat, asawa mo pa rin ako. Dati, baka natunaw ako sa linyang iyon. Asawa mo pa rin ako. Parang automatic na patawad, parang lisensya na takpan ang sugat dahil may singsing. Pero noong araw na iyon, iba na ang narinig ko. Asawa kita, kaya dapat mas hindi mo ako binura. Asawa kita, kaya binigyan kita ng maraming pagkakataon na magsabi ng totoo. Hindi mo ginamit. Namula ang mukha niya. This will ruin me. Umiling ako. Hindi. Ang ginawa mo ang sisira sa'yo. Ang ginagawa ko, pinipigilan lang na may madamay pa. Hindi na siya nasagot. Lumabas siya ng kwarto, pero hindi na parang lalaking kontrolado ang lahat. Sa unang pagkakataon, ang likod niya ay mukhang mabigat. Pagkatapos, lumapit si Vicente sa akin. Ma'am Roxanne, sabi niya, we will issue a formal correction and recommend supervised governance. But I must ask, do you want to pursue full sanctions? Tumingin ako sa mga papel sa mesa. Tumingin ako kay Elmer, kay Mylene, kay Clarice. Madali sana sabihing na oo, durugin siya. Madali sana iparamdam sa kanya ang ipinadama niya sa akin. Pero naalala ko ang 63 workers, ang 18 suppliers, ang mga taong walang kinalaman sa pride naming mag-asawa. Gusto ko siyang managot, sabi ko, pero gusto kong mauna ang repair, bayaran ang dapat bayaran, itama ang records, protektahan ang suppliers, pagkatapos hayaan natin ang proseso ang humawak sa kanya. Tumango si Vicente. Hindi iyon ang eksenang lahat lumuhod, walang palakpak, walang dramatic na iyakan ng buong kwarto. Pero sa tahimik na paglagay ng legal officer ng salitang formal correction required sa minutes ng hearing,
naramdaman kong may parte sa akin na nakauwi. Hindi buo, pero hindi na nawawala. 3 linggo ang lumipas bago lumabas ang final governance report. 3 linggo ng mahabang gabi, tawag mula sa legal, pagod na katawan, at mga umagang gigising ako na parang may bato pa rin sa dibdib. Hindi madaling gumaling kapag ang nananakit sa'yo ay hindi estranghero. Mas mahirap kapag may mga litrato kayo sa sala, may anniversary card sa drawer, may mga pangarap kayong minsang pareho ninyong pinaniwalaan. Pero habang tumatagal, natutunan kong hindi porket masakit, ibig sabihin mali ang paglayo. Minsan, ang pinakamasakit na desisyon ang unang totoong respeto mo sa sarili mo. Lumabas ang report isang Biyernes ng umaga. Hindi siya mahaba sa salita, pero mabigat ang laman. Una, invalid ang March 14 resolution for clearance purposes dahil hindi verified ang presence ko at questionable ang signature. Pangalawa, unauthorized ang transfer request ng Foundation Partner Database. Pangatlo, kailangang ibalik ang governance access sa tamang board structure at magkaroon ng supervised release para sa suppliers at workers. Pang-apat, si Aldrin ay required mag-step down sa leadership ng expansion project habang may formal compliance review. Pang-5, may restitution schedule para sa costs, delayed payments, at administrative damage na idinulot ng unauthorized actions. Hindi siya biglang nakulong, hindi siya biglang naghirap, hindi ganoon kabilis ang totoong buhay. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya nakatayo sa taas ng kwento habang ako ay nasa gilid. May official correction din na ipinadala sa partners. Nakasulat doon ang pangalan ko ng buo. Roxanne Guerrero Ramos, Founding Chairwoman, Guerrero Community Trade Foundation. Hindi ako umiyak nang mabasa ko iyon. Hindi dahil hindi ako nasaktan, kundi dahil ang hinahanap ko pala hindi palakpak, hindi paghanga, hindi yung tawagin akong ma'am ng lahat. Ang hinahanap ko pala ay simpleng katotohanan. Huwag mong gawing maliit ang taong tumulong sa'yo noong maliit ka pa. Pagkalabas ng report, pumunta ako sa lumang branch sa Cubao. Hindi para mag-meeting, hindi para magpa-picture. Gusto ko lang ulit makita ang lugar na pinagsimulan. Sarado pa rin ang dating opisina. May alikabok sa salamin. May lumang marka ng sticker sa pinto kung saan dati nakalagay ang pangalan ng unang negosyo namin. Sa tabi, bukas ang bakery. Amoy pandekoko pa rin. Doon ako naupo, sa plastic chair sa labas, habang hawak ang kape sa paper cup. Dumating si Mang Dalisay, sumunod si Ate Nida, si John, si Elmer, si Clarice kahit hindi na siya required, dumaan din. Walang grand celebration, wala kaming stage, wala kaming tarpaulin, pero may maliit na lamesa, may tinapay, may kape, at may mga taong kahit minsan natahimik, pinili pa ring bumalik sa tama. Si Mylene dumating ng huli. Nasa malayo siya ng una, parang hindi sigurado kung pwede siyang lumapit. Ako ang kumayo. Hindi ko siya niyakap agad. Lumapit lang ako. Ate, sabi niya, nagbigay na ako ng sworn statement. Kung ano ang maging consequence, haharapin ko. Tumanggo ako. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Mapapatawad mo pa ba ako? Matagal akong hindi nagsalita. Kasi ang totoo, ayokong magsinungaling para lang gumanda ang ending. Hindi lahat ng sugat agad napapatawad. Hindi lahat ng relasyon bumabalik sa dati. At minsan, ang healing ay hindi yakap. Minsan, distansya muna. Hindi pa ngayon, sabi ko. Pero hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Kailangan lang nating matutong hindi gawing dahilan ang sakit para manakit ng iba. Umiyak siya, pero tumanggo siya. Iyon ang una naming totoong usap matapos ang lahat. Si Aldrin naman, hindi dumating, pero nagpadala siya ng sulat. Hindi love letter, hindi mahabang paliwanag.
Isang formal admission na binasa ng legal representative. Ina-acknowledge niya ang maling introduction sa akin, ang unauthorized use ng credentials, at ang failure niyang humingi ng written consent sa transfer. Pumayag siya sa restitution schedule at voluntary resignation sa expansion leadership habang tinatapos ang review. Sa huling linya, may nakasulat, I allowed pride to rewrite the story of people who helped me build it. Hindi ko alam kung siya talaga ang sumulat noon o abogado niya, pero hindi na mahalaga. Dati, baka hinintay kong lumuhod siya, baka hinintay kong magmakaawa siya, baka hinintay kong sabihin niyang, ikaw pala ang tunay na dahilan. Pero sa huli, na-realize ko, kapag naghihintay ka ng eksaktong pagsisisi mula sa taong nanakit sa'yo, minsan ibinibigay mo pa rin sa kanya ang susi ng paglaya mo. Kaya pinili kong hindi na maghintay. Pagkaraan ng ilang buwan, inayos namin ang foundation. Mas malinaw ang rules, walang verbal authority, walang pirma na walang verification, walang kamag-anak na ilalagay sa posisyon dahil lang sa awa. At higit sa lahat, walang taong kailangang mangpakaliit para lang hindi mahiya ang iba. Hindi na ako bumalik sa bahay namin ni Aldrin. Hindi pa final ang lahat sa personal naming buhay, pero malinaw na ang boundary. May mga pag-ibig na hindi natatapos sa galit. Minsan, natatapos ito sa malinaw na pirma, maayos na paghihiwalay, at tahimik na pagkuha mo sa sarili mong pangalan. At kung may aral man ang kwento ko, ito iyon. Sa totoong buhay ngayon, maraming Roxanne ang tahimik. Yung asawa na tumulong sa negosyo pero hindi kinikilala. Yung kapatid na nag-aabono pero hindi binabanggit. Yung empleyadong gumagawa ng trabaho pero iba ang pinupuri. Yung anak na laging inaasahan pero hindi pinakikinggan. Yung taong paulit-ulit na sinasabing maliit lang ang ambag mo, kahit siya ang unang sumalo noong walang-wala pa. Kaya sana, kung ikaw ang taong matagal nang binubura, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang sumigaw para patunayan na may halaga ka. Pero kailangan mong matutong magtago ng ebidensya, maglagay ng boundaries, at huwag mong hayaan na ang pagmamahal ay maging dahilan para mawalan ka ng respeto sa sarili. At kung ikaw naman ang taong umaangat dahil may tumulong sa'yo, huwag mong ikahiya ang kamay na humawak sa'yo noong nadadapa ka pa. Ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa kung gaano ka kataas umakyat, kundi sa kung sino ang kaya mong kilalanin habang nasa taas ka na. Dahil ang pangalan ng tao, hindi dekorasyon. Hindi ito pwedeng burahin kapag hindi na bagay sa image mo. Ako ay Roxanne Guerrero. Minsan akong ipinakilala na katulong. Pero natutunan ko, hindi pala kailangang isigaw ng iba ang tunay kong halaga. Kailangan ko lang tumayo sa tamang oras, hawak ang totoo, at hindi na muling pumayag na maging maliit sa kwento na ako rin ang tumulong buuin. Kung tumama sa pusong mo ang kwentong ito, paki-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pang makarinig ng mga kwentong may aral at lakas. At sa comment section, isulat mo, hindi ako mabubura. Baka may isang taong makabasa niyan ngayon na kailangang marinig na may karapatan siyang mabawi ang pangalan niya.